problema kasi kung makikita talaga natin at matatandaan no panahon ni Digongyo is dediretsuhin ko na hindi pagbabago yung naranasan natin o namin kundi panggagago. Lumalabas ng mga gunggong at mga inutil yung mga senator dyan na hindi man lang nag-iisip. Isa lang masasabi ko sa sinabi mo, mabuti pa ako, hindi mataas pinag-aralan ko pero naintindihan kita. Hindi ko nauunawaan tuloy itong mga senator dito. Ang gaganda naman ng postura, may mga pinag-aralan, kadalasan ni abogado, lumalabas na mas mukha silang gunggong. Parang nakikita ko, talagang personal, gusto lang nila magpayama, wala silang pakialam sa katulad namin maralita. Ganun ba ang ibig sabihin mo? Kung ako tatanungin mo, kapatid, mas maganda alisin na yung mga hinayupak na yan, nagpapayaman, dagdag sweldo lang, pahirap lang sa bansa natin yung mga yan. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa sapagkat bilang isang maralitang Pilipino na nakakaalam sa mga pangyayari sa ating bansa. Napakaraming Pilipino ang gustong magkaroon ng pagbabago. Yung pagbabago na hindi panggagago. Bilang isang Pilipino na matagal nang nakakaranas ng paghihirap, kung makikita mong kalagayan ko, ako'y nakakandila lang sa totoo. Kaya cellphone lang yung nakatutok sa akin. At totoo, nakakandila lang ako. Napakaraming mga Pilipinong katulad ko na hanggang ngayon ay nakakaranas ng paghihirap. Na hanggang ngayon ay naghahanap ng tunay na pagbabago. Ang problema kasi, kung makikita talaga natin at matatandaan no panahon ni Digongyo, is dediretsuhin ko na. Hindi pagbabago yung naranasan natin o namin, kundi panggagago. Ngayon, makikita mo na nung nilunsad itong tinatawag nilang Chacha, isa dito sa nagalit at talagang makikita mo parang bulating pumapalag o kitikiting pumapalag itong si Digongyo. Na kung saan nilalason yung kaisipan ng ating mga kababayan. Ang tanong ko ito po, ang Chacha ba na isinusulong ngayon ay para kanino po ba? At para saan nito? Ito ba'y mapapakinabangan namin o hindi? Okay po, ganito po. Ito pong constitutional reform, mas maganda pong gamitin yung salitang constitutional reform dahil itong Chacha po ay sayaw po yung Chacha. Hindi po siya, wala po siya kinalaman sa pagbabago ng saligang batas eh. So kaya reforma ng saligang batas ang siguro mas magandang gamitin na salita. So, itong pagre-reforma ng ating saligang batas ay talagang mas maganda para sa mga ordinaryong Pilipino. Lalo na yung tinututukan ngayon ay yung pagpapatanggal ng mga restriction, yung mga pagsagabal sa pagpasok ng mga foreign direct investors, yung mga banyagang o mga dayuhang namumuhunan, no? Bakit ba importante ito? Dahil kakaunti lang po kasi talaga ang mga kumpanyang Pilipino. Kakaunti lang, ang dami. Kung magpasweldo pa sila, itong mga kumpanyang Pilipino, nakakaunti lang, pag magpasweldo sila, hindi rin matataas. Paminsan nga talaga, madalas nangyayari, kapag tayo ay nagtatrabaho doon sa mga kumpanya na itinatag ng mga banyaga, mas maganda pa yung mga kinikita natin, no? Nabibigyan pa tayo ng tsansa na makalipad papunta sa ibang bansa, no? Para maka-attend ng meeting, ng training, mga ganyan. So, ganun din po nangyari sa akin dahil nakaranas akong magtrabaho sa Pilipino na kumpanya ng Pilipino na pagmamayari ng Pilipino at kumpanya na pagmamayari ng mga Amerikano o ng mga Europeo, no? Nakita ko na yung mga dayuhang namumuhunan madalas maganda yung training na binibigay. Maganda rin ang mataas din ang sahod na binibigay. Maraming mga benepisyong na ibibigay din. At naisip ko, kung tinanggal sana natin itong mga sagabal sa pagpasok ng mga foreign investor na ito, mas dumami sana ang mga foreign companies, no? Dumami sana ang mga dayuhang mga kumpanya. At kung maraming mga kumpanyang ito, mas marami ang mga trabaho. At kapag mas marami ang mga trabaho,
magiging menos ang mga taong walang trabaho. Magiging menos ang mga tambay, magiging menos ang mga mahihirap kasi dadami ang mga trabahong pwedeng pasukan ng ng mga ordinaryong mga middle class at saka mga mahihirap, no? Ang importante talaga ay dumami ang mga trabaho. At yun po, nakita ko po kasi dahil ako'y dating OFW sa Singapore, nakita ko po na ito yung ginamit ng Singapore bilang kanilang estratehiya, no, paraan ng kanilang pagpapabago ng kanilang lipunan. Kung paano sila naging mayaman na bansa. Dati itong Singapore ay mas mahirap sa mga Pilipino. Ang mga Singaporean ay mas mahirap kaysa sa mga Pilipino. Noong 1950s at 1960s, wala tayong masyadong mga squatter o halos wala ngang squatter. Sa kanila, ang daming squatter. Pero ngayon, baliktad na. Wala silang squatter. Tayo, ang dami nating squatter. Anong nangyari? Itong Singapore, naging bukas sa pagpasok ng mga foreign investor. Ang Pilipinas naman, noong 1987, nagsara. Parang pinahirapan nating pumasok ang mga yan. So, itong sinusulong ngayon na reforma na gagawing mas bukas ang Pilipinas sa pagpasok ng mga dayuhang mamumuhunan, itong mga international na kumpanya, mga global investors, global companies. Ito po yung magiging pagbabago na kinakailangan nating mga ordinaryong Pilipino. 'Di ba? Kasi ang nangyari sa 1987 Constitution, pinoprotektahan nito ang sinasabing Filipino businessmen. Yung mga Filipino businessmen, marami diyan mayayaman na, mga anak na mga asendero mismo, mga dating mayayaman na. Nasaan yung pagpapabor din sa mga ordinaryong Pilipino tulad natin, na mga either nasa middle class tayo o nasa mga mahihirap. Tayo yung mga hindi wala tayong kayamanan na minamana 'di ba? Sila, itong mga oligarchs, itong mga asendero, namamana nila yung kanilang kaya kahit wala silang trabaho, may mayaman pa rin sila, meron pa rin silang pera. Tayo, kailangan natin magtrabaho, 'di ba? Kaya paramihin natin ang mga trabaho. Total, wala naman akong pakialam kung sino yung may-ari ng kumpanya. Wala akong pakialam na ang kumpanya pagmamay-ari ng Pilipino, pagmamay-ari ng British, o pagmamay-ari ng Australiano, pagmamay-ari ng Amerikano, o pagmamay-ari ng Hapones. Wala akong pakialam Ang pakialam ko okay ba yung sahod? Okay ba ang pagtrato sa akin? Okay ba yung binibigay na benepisyo? Yun ang gusto kong malaman 'di ba? So, yun, para sa mga Pilipino, ang importante sa atin ay dumami ang mga trabaho natin, dumami ang mga oportunidad natin. At mangyayari itong pagbabagong ito, nadadami ang mga oportunidad at mga trabaho na available para sa atin kung pinatanggal natin itong mga anti-foreign direct investment na mga restrictions para wala nang sagabal, para mas madaling makapasok ang mga investors galing sa labas. At dahil doon, imbis na, kasi ngayon nangyayari kakaunti lang ang mga trabaho, ang dami mga aplikante, 'di ba? Ay nangyayari, ang mga aplikante ay nag-aagawan sa kakaunting mga trabahong meron, 'di ba? Sir, ako na lang ang kunin niyo, wag na lang siya. Kahit na lang mas mababa ang sweldo ko kaysa sa kung anong binibigay niyo sa kanila, tatanggapin ko. Ganun ang nangyayari, 'di ba? Pero doon sa ibang bansa, dahil mas marami ang trabaho kaysa sa mga tao na naghahanap ng trabaho, ang mga kumpanya ang nagkukumpetensya sa isa't isa, nag-aagawan ng mga manggagawa. Sir, dito na lang kayo magtrabaho, wag doon sa kabila. Dito na lang kayo, mas mataas ang sweldo i-offer namin. Basta dito na lang kayo, wag kayo doon. Ganon Kaya mas mataas ang sweldo doon sa ibang bansa. Sa Singapore, mataas ang sweldo dahil ang mga kumpanya ang nag-aagawan sa mga manggagawa. Yun dapat ang gawin sa Pilipinas. Yun ang kailangan natin mangyari. Paramihin natin ang mga trabaho, paramihin natin ang mga kumpanya. Kasi yung mga kumpanyang yan ang maglilikha ng trabaho. At kapag maraming trabaho, tayong mga ordinaryong Pilipino ang may karapatang pumili. Ayoko dyan, mababa magpasweldo yan. Pero dun sa kabila, meron. Malaki ang doble o triple kung nung sweldo nitong isa. Parang ganun. Pwede tayong pumili So dapat ganun ang gagawin natin. So, ibig sabihin, kapatid, masingit na kita, no? Kasi ang lumalabas kasi, pinapakinggan kita, maganda naman palang layunin yan. Bakit itong mga diputang mga senator na ito, lalong-lalo na yung mga nagsasalita dyan,
Yung mga abay kumukontra. parang tinambakan ng parang may mga uod sa utak. Nakikita ko sa kanila, marami sa kanila, takot sila na kung magkaroon ng pag-aamyenda ng saligang batas ay baka i-abolish ang Senado. Yan ang doon sila natatakot, no? Kaya nangangamba lagi sila tuwing pinag-uusapan yung pag-aamyenda ng saligang batas dahil natatakot sila na baka tuluyan silang mawalan ng trabaho. Yan ang natatakot Trabaho sila. o milyones? Ng milyones. Mawawalan sila ng kanilang posisyon. Mawawalan sila ng posisyon at ng siyempre kung ano man ang mga milyones na meron diyan nakasama doon sa posisyon Kung na yan. akong tatanungin mo, kapatid, mas maganda alisin na yung mga hinayupak na yan. Nagpapayaman, dagdag sweldo lang yan. Pahirap lang sa bansa natin yung mga yan. Lalo-lalo na, puro mga bobo, mga inutil yung nandiyan dyan. Maliban lang kayong tiberos. Ito, ang malaking problema kasi paminsan, marami kasi mga senador na abogado hindi masyadong nag-aaral tungkol sa ekonomiya para malaman kung paano ba natin pararamihan ng mga trabaho para sa mga tao. Paano ba natin patataasin ang sweldo ng mga tao? Hindi nila naiintindihan yung tinatawag nating the law of supply and demand, yung kapag mas marami ang mga taong gustong bumili ng isang bagay tapos kakaunti lang yung bagay na yon, nagiging mas mahal kasi nagiging mas mahalaga ang bagay na yan dahil mas maraming gustong bumili doon 'di ba? Tapos kapag yung isang bagay na yan napakarami noon tapos kakaunti lang ang gustong bumili, bumababa rin ang presyo dahil nga sa sobrang dami nito tapos kakaunti lang ang gustong bumili. Ganun ang nangyayari. Hindi nila naiintindihan yung konseptong yan Hindi nila naiintindihan na yun nga yung sa trabaho, bakit mas mataas ang sweldo ng mga tao dun sa ibang bansa tulad ng Singapore. Sinabi ko nga sinasabi ko sa kanila nung nandun ako sa Senado, sabi ko, pag pinarami mo ang mga trabaho na ang nangyari ay sobrang dami ng trabaho tapos kakaunti lang ang mga taong nag-a-apply, yung mga aplikante para sa trabahong yan, talagang tataas yung sweldo. Kasi sila mismo ang nag-aagawan. Yung mga kumpanya na yan nag-aagawan, dito ka na. Hindi, patataasan namin, triple na lang namin yung sweldo nyo. Hindi, dito ka. Times 4 namin, ganyan. So, sila yung nag-aagawan. Dito, sa Pilipinas, baliktad Sobrang daming aplikante, sobrang daming nag-graduate, nagtatapos ng high school, nagtatapos ng kolehiyo, tapos kakaunti lang ang mga job opening na meron. Ano nangyayari? Ang baba ng sweldo. Sobrang yung minimum wage nga hindi kaya 'di ba? Wala kang mabibili doon sa sinisweldo mo, sinisweldo sa iyo kasi nga sobrang daming taong nag-aagawan doon sa kakaunting presyo. Para sa sales lady, isang sales lady lang ang kailangan, pero pag nag-advertise yung kumpanya na may posisyon na available para sa isang sales lady, may 500 na pumipila para sa isang trabaho. Kaya ang gagawin, hindi, kailangan hindi lang yung aplikante ay nakapagtapos ng kolehiyo. Ay, kailangan maganda, kailangan sexy, nilalagyan nila ng ganyan kasi para pumonti kasi siyempre kung hindi nila lalagyan ng ganyan, ay naku, di 1,000 siguro yung mga nag-a-apply para sa isang trabaho, sa isang pwesto. 'Di ba? Yun yung nangyayari. So, gawin natin So, ito kapatid, may dagdag ko lang po sa tanong ko. Etong si Digong nyo ay dahil nga sa galit niya, dahil nga sa People Initiative na yan, yung People's Initiative na yan, dahil hindi niya nga gusto niyang ihiwalay, ito sisingit ko na lang ang Mindanao. Ngayon, kung mangyayari na ihihiwalay niya ang Mindanao sa Visayas at Luzon, di parang isasama niya lalo sa kahirapan yung mga kababayan natin sa Mindanao. So ano po ang masasabi niyo sa mga kababayan natin sa Mindanao? Tama po ba ang ginagawa ni Digong nyo na dahil sa People's Initiative, ihiwalay niya yung Mindanao? Ano sa tingin ninyo? Alam ko hindi tama yun At saka ito pa, kung maaalala natin, si ex-president Digong ay isinusulong din ang pagbabago ng saligang batas dati. Kaya hindi rin ako makapaniwala na ano ba talaga to? Bakit biglang
biglang cambio. Dating pro ka sa pagbabago ng saligang batas, ngayon sasabihin mong ayaw mo. Parang ano ba 'yan? Parang overnight nagbago ng ang ihip ng hangin. Dati nga sinasabi niya na may problema daw ang saligang batas, kailangan ayusin. O ngayon sasabihin niya, "No, it's perfect, okay na." Ano ba naman 'yan, 'di ba? So meron talagang problema. Meron talagang problema kung ganyan. Kumbaga, meron kang sinabi dati na ito na talaga yung sinasabi mo, tapos bigla na lang nagbabago ka na sobrang pagbabago, U-turn talaga, 'di ba? Gusto ko malaman anong eksplanasyon niya dahil doon. Bakit siya nagbago ng pananaw? Yung gusto ko malaman kasi dati sinasabi niya kailangan natin baguhin ang saligang batas. Tapos ngayon sasabihin niya hindi raw kailangan. Pwede ba niyang pag-usapan sa lahat? Pwede ba niyang ipaliwanag sa lahat kung bakit nagkaroon ng ganyang klaseng pagbabago sa kanyang pag-iisip? Yun sana. Sa tingin ko, isa din sa nakikita ko kasi kaya gano'n itong dating presidente na bangag hanggang ngayon dahil sa alam mo na tungkol sa ICC. Kung hindi ako nagkakamali, yun ho ang tingin ko lang pero gano'n pa man, mayroon pa po akong huling tanong sa iyo kapatid. Hindi naman siguro kalabisan huling tanong ko na ito. Kung matutuloy itong sinasabing pagbabago ng bagong administrasyon at talagang mangyayari itong sinusulong nila na People's Initiative at ito ay mapapaano talaga, sa tingin niyo po ba hindi na kailangan ng mga Pilipinong umabroad? At naintindihan ko kasi sabi mo nga magkakaroon na ng maraming dito sa bansa natin, mag-i-invest ng iba't ibang uri ng mga negosyo. Siyempre, sa tingin mo ba ilang kayang porsyento ang mga Pilipino ang hindi napupunta sa abroad para magtrabaho pa? Well, sa tingin ko hindi naman overnight mangyayari yan. Siguro may 10 taon, 20 taon na mangyayari na steadily, parami ang mga trabaho at yung mga taong dating nag-iisip na umalis ay nakakahanap siguro ng medyo maganda-gandang sweldo na trabaho. At yung iba na nagre-retire na gustong umuwi ng Pilipinas, pagdating sa Pilipinas ay unti-unti nakikita, uy, mukhang okay rin naman dito na mag-for good na rin. No? Yung mga ganyan. So, mangyayari yun. Unti-unting mababawasan ang mga nag-OFW. Pero ito po lilinawin ko lang. Yung People's Initiative kasi po, para lang po yun sa tawag nito, sa pagbabago nung paano gagawin ang pag-amyenda ng saligang batas sa pamaraan ng Constituent Assembly. Hindi pa po kasama doon sa People's Initiative yung pararamihin yung mga investor sa pamamagitan ng pagpapatanggal ng mga restrictions na yan. So, ang ginagawa lang talaga ng People's Initiative ay parang pinipuwersa ang Senado na, hoy, kung hindi kayo kikilos para gawin ang mga reformang ito, tatanggalan namin kayo ng poder dahil dito sa People's Initiative na to. At mukhang ang nangyari nga dito ay naging epektibo siya na itong mga nasa Senado ay walang choice kundi makinig at sumama sa sa pagsulong nitong reformang ito. Kaya nga nagkaroon ng hearing, nagkaroon ng pandinig noong Lunes at ako ay napalarang maging kasama doon sa hearing na yun po. So ito kinakailangan talaga nitong pagpapatanggal ng mga foreign direct investment restrictions na iba po ito sa People's Initiative po. Salamat talaga sa iyo kapatid at mabuhay ka sana matuto yung mga senator sa iyo, lalong-lalo na yung mga diyan. Senator sana si Robin Padilla, narinig ko nakakausap mo. Sana mas alam niya 'yan. Kaya kapatid, maraming salamat.